So baby, saan nyo nakita si si Ate Ulay nyo? Ano ba ito? Tiyahin mo si Ate Ulay? Tiyahin mo? Ikaw? Magtiyahin nyo. So ganito, paano nyo nakita si Ate Ulay nyo dito na in-interview ng vlogger na si Nelson Vlog? Nakita nyo siya? Tapos anong ginagawa kay Ate Ulay? Tinagtatanong. Ano ang mga tinatanong? Lagay na daw. Oo. May pahintulot ba yun na pagbablog inyo? Wala? Wala ano? Kasi nung ako'y napunta ako dun sa inyo, bago ako nag-vlog kay Ate Ulay ay nanghingi ako ng pahintulot sa mama mo ba yun? Para lang ma-vlog ko si Ato at matulungan ko. O kung tutulong man tayo, sana wag yung magpatas tayo ng viewers, kundi yung maging maayos. Lalo ito may problema sa thumbnail. Ayan, nakita nyo mga idol, dito siya in-interview na kung saan si Ate Ulay ay na-interview dyan. Tatlong lalaki? Oo. Pinagpasapasahan? Oo. Kaya siya nagkaganyan? Oo. Sabi niyo isang kapatid niya sa iyahin. Yun, yung kanina, yung tiyan niya ngayon. Kaya gano'n na-depress yan. Sabi naman kanina, kaya na-depress kasi namatay yung magulang. Pati magulang. Pati na magulang. Kasama na rin doon. Tapos, tatlong lalaki, sinamantalahan siya. Grabe, no? So hello mga idol, what's up? Ngayong araw na ito, masamang balita ang ating nararating kasi after natin ang meeting sa eskwelahan, sa mga bata, kuha na ng class card para sa third quarter. Ito ang aking tumambad na konting issue na dapat nating lutasin. Ano mga idol? Kasama ko ang aking dalawang batang pamangkin. Kayo ni Ate Ulay, baby? Ayan, mga pamangkin ni Ate Ulay. Bali, ang gagawin ko mga idol, kasi nakausap ko kasi ito si mga pamilya ni Ate Ulay, yung na-interview diyan sa Nelson Vlogs. Panoorin niyo mga idol, yung babaeng ginahasa ng tatlong lalaki, no? Para sa akin mga idol, mali ang thumbnails na nilagay nila, na halos kinawawa nila itong tiyahin niyo yun, bebe? O na nangyari ay ang vlog nila, tatlong lalaki ginahasa si Ate Ulay. So ito, didepensahan natin ang ating sarili para dito sa ating vlog. At nagagalit nga ang pamilya ni Ate Ulay. Bakit nag-vlog ng walang pahintulot ito si Nelson Vlogs, no? So kung napapanood mo ito, Nelson Vlogs, ako naman ay nakikiusap sa iyo na bago ka maghanap ng iba vlog mo, sana naman ay alamin mo muna kung yung nasasagap mong balita na ginahasa nga itong si Ate Ulay na may kapansanan sa pag-iisip ay totoo hindi, no? Kasi yung pagbablog dapat natin mga idol, dapat natin meron tayong kakibat dyan na respeto. Sabi nga, di ba, dati nung ako'y nag-vlog kay Maria noon, respeto ang sinasabi nyo ng Kalingap Group. Pero ngayon mga idol, parang hindi tama naman na ginawa ng Nelson Vlogs na under ng Kalingap Group na i-vlog ito si Ate Ulay na kawawang kawawa, no? Alam ko ang motto nyo na tumulong sa kapwa, pero itong caption mo na nilagay mo na babae ginahasa ng tatlong lalaki, wala kang ebidensya Nelson Vlog para yurakan mo ang pagkatao ng pamilya nila. Nagagalit ang pamilya ni Ate Ulay sa ginawa mo na may part 1, part 2 ka. Siguro nakita mo yung aking vlog na blinag ko siya, nagbigay ako ng pagkain at tinanggihan ni Ate Ulay ang pagkain ko. Ngayon naman nakita mo after 10 days, 8 days nag-vlog ka kay Ate Ulay, pero ang in-interview mo ay doon lang mismo sa kung saan
sinabi ko nga sa vlog na si Ate Olay ay naglalayas yan, siguro dun sa pupuntahan namin ng mga bata, sasamahan nila ako at i-interviewin ko naman mga idol yung kung ano ang balita, kung sino nagsabi yung Marites na nagsabi tungkol dyan sa ginahasa, kasi wala naman tayong alam na sasabihin nyo agad na ginahasa yung tao, wala naman kayong ebidensya. So nagagalit ang mga tiyuhin ng mga lalaking kapatid ni Ate Olay at ang mga kamag-anakan niya, bakit nag-post kayo ng ganyan under Kalingap Group na sasabihin nyo ginahasa ng 3 lalaki. Wala po kayong ebidensya pa para sabihin nyo dun sa bata na ginahasa, dalaga ginahasa ng 3 lalaki. Nakakaawa yung kanyang pamilya. Actually nung pagpunta ko kanina sa kanila, akala nila ako yung nag-vlog, no? So dinipensahan ng aking isang kapatid ni Ate Olay na hindi po yan mama, tita ang nag-vlog, hindi po siya. So ako nalaman ko rin naman na bilang official din ng school, hindi ko ginagamit ang aking pagiging official, kundi naawa ko dun sa mga tao. Ako nag-vlog ako nakaraan, sabi ko dun sa caption ko, Ate Olay tinanggihan ang aking binigay na pagkain at pera kasi may sa akin doon na barya-barya lang daw ang aking binibigay, samantalang ang mga Kalingap groups ay nakakapagpagawa ng bahay at marami silang pera. Wala po sa aking aim yung pera. Kung sa kaperahan, oo, mataas ng inyong mga channel ng Kalingap, under ng Kalingap, kaya kayo nagpupunta dyan sa Nelson Vlog or kung saan saan. Pero respeto lang po ang gawin natin, mga idol. Wag nyo kayong magagawa ng issue para tumaas lang inyong channel. Kasi napansin ko mga idol, ito si Nelson Vlog, meron itong kaakibat na pagkakamali sa kanyang ginawa, na ang caption niya at thumbnails ay na isa publiko, no? Ang sabi ng isang kanyang tiyahin ay ano daw, wala nang mukhang may pakita dahil nga doon sa tapos si Ate Olay naman ay nagtatago na lang at nagkaroon ng trauma doon dahil doon sa nangyari, no? May sakit sa pag-iisip si Ate Olay, hindi natin kailangan na samantalin ang kanyang pagkakataon para lang tumaas ang ating viewers, no mga idol. Hindi natin hangad ang tumaas ang viewers kundi makatulong. Ako nung ako'y tumulong sa kanya, ni minsan di ako nanghingi ng kapalit mga idol, kasi gusto ko na tulungan siya sa bukal sa aking puso. Ganyan si Life Goes On Bito Ruel. So subscribe nyo naman ako sa aking channel mga idol. So ito mga idol, mga bata, saan tayo pupunta? Oh, yun, sa Francisco daw, kung saan nakita nila dun si Ate Olay at dun in-interview ni Nelson Vlog at nasabi nila na ginahasa itong dalaga na nila, tiyahin, na hindi naman totoo, walang katotohanan, no? So bago tayo magbitaw at mag-vlog ng mga kung ano-ano mga idol, ay isipin natin kung ito ay may katotohanan o wala, no? So sana Nelson Vlog, bago ka mag-vlog, sana ayusin mo muna ang thumbnail mo na sabihin mong ginahasa. Wala dun sa content ng thumbnail mo na ginahasa itong walang kamalay-malay na dalaga na sinasabi mo. Wala siya sa pag-iisip. Respetuhin mo siya, hindi yung ganyan na magsasabi ka ng ginahasa agad, no? Hindi mo pa nakakausap ang pamilya niya para magsabi ka ng ganyan sa kanya. Okay? So dapat bago ka mag-interview dun sa mga Marites dyan, pumunta ka muna sa pamilya niya, sila ang kausapin mo ng maayos tulad ng ginawa ko na pag-vlog ko, no? So let's go, puntahan na natin sa Francisco kung saan siya in-interview ni Nelson Vlog. So yun mga idol, nandito na ako sa in-interviewan ng Nelson Vlog, kung saan in-interview nila si Ate Olay na sinasabing ginahasa daw. Hindi ko alam kung saan nila napulot yung impormasyon na itong si Ate Olay na may pag-iisip sa utak ay nasabi nilang ginahasa. So sa yun Nelson Vlog, sana sa susunod na pagbablog mo ayusin mo ang iyong thumbnails, kasi nagagalit ang pamilya niya na nag-vlog ka ng wala sa katotohanan. Kung nakakita ka ng Marites dyan sa mga dito na na-interviewan mo kay Ate Olay sa kanto, ang panawagan ko sa iyo, ayusin mo ang iyong pagbablog, kasi bilang mga vlogger dapat matuto tayong rumespeto sa ating kapwa, no? Na katulad nito, meron tayong napulot na aral at ebidensya sa mga taong na nagsasabi ng katotohanan. So ay ito, bibigay ko sa inyo ang lugar, kaya lang ang problema mga idol ay sarado ang tindahan. So tatanungin ko ang bata, iboblur ko na lang kanilang mga
muka para sa kanilang privacy, para malaman ko kung ano talaga ang ginawa nung nakita ng bata na yun na binablog ang kanilang tita Ulay, no? So eto, let's go. So baby, saan nyo nakita si Ate Ulay nyo? Ano ba ito? Tiyahin mo si Ate Ulay? Tiyahin mo? Ikaw? Magtiyahin nyo. So ganito, paano nyo nakita si Ate Ulay nyo dito na in-interview ng vlogger na si Nelson Vlog? Nakita nyo siya? Tapos anong ginagawa kay Ate Ulay? Tinagtatanong. Ano ang mga tinatanong? Lagay na daw. Oo. May pahintulot ba yun na Wala kasi nung ako'y nagpunta ako dun sa inyo, bago ako nag-vlog kay Ate Ulay ay nanghingi ako ng pahintulot sa mama mo ba yun? Para lang may vlog ko si at matulungan ko. O kung tutulong man tayo, sana wag yung magpatas tayo ng viewers, kundi yung maging maayos. Lalo ito may problema sa thumbnail. Ayan, nakita nyo mga idol, dito siya in-interview na kung saan si Ate Ulay ay na-interview dyan. Bibi, ano pa ang mga tinanong ni lalaki sa tiyahin mo? Sa tingin mo, ano ang mga tinanong? Wala man? Wala na? Pero nung nakita mo siya, naglalakad ka dito kasi di ba si Ate Ulay mo naglayas? Naglayas, di ba? Tapos nakita nyo siya dito, nandito sa kanto. Nakita? Na sabi na binablog daw, no? So bago tayo mag-vlog mga idol, dapat ipaalam muna tayo sa mismong pamilya, kasi nagkagalit nga si pamilya nila na binablog ito si Ate Ulay na naglalayas at tinatanong na caption nyo, ginahasa ng 3 lalaki, dalaga, ay parang bias yun sa ating policy, lalo na sa YouTube, na magbigay kayo ng ganyang impormasyon na wala namang katotohanan sa Marites. So saan kaya nila yun napulot? Sa tindahan? Pwede nyo ba ako isama doon sa tindahan na sinasabi nyo? O yun mga idol, kasi sinasabi nila dito nagbablog daw, tapos may nakausap daw silang nagmamarites na nagsabi nga na sa tindahan nga raw yung in-interview si Ate Ulay, no? O ito yata yun, yung kulay orange doon mga idol, no? So pag tumulong tayo sa kapwa bilang vlogger, dapat hindi natin iniisip yung tutulong tayo dahil magpataas tayo ng channel. Dito kaya lang sarado, dito raw. So dito siya. Ito ang ano ito bibi? Ito ang natapagtanungan ng vlogger. Oh. Kaya lang sarado mga idol. Baka one of these days interviewin ko rin si ate kung paano ba nalalaman nila na ginahasa nga itong si Hindi kaya ang may-ari yun nandun dito? Tingin mo? Baka ito no? Quadro Cafe. Pwede siguro tayo mamaya magtatanong tayo, no? Magtatanong tayo. Saan ba? Dito o dito? Dito. Ito pala. So mahirap kasi magbigay ng impormasyon na hindi natin alam mga idol, no? Tulad nito, ang nagagalit dito yung mga pamilya ni Ate Ulay na inibilinag nitong si Nelson Vlog yung buhay ni Ate Ulay, na tutusin mga idol, dapat hindi siya mag-i-interview dun sa tao na yun kasi may sakit sa pag-iisip yun. May sakit sa pag-iisip, tapos i-interviewin niya na kung ano-ano, no? Sino kaya may-ari nitong tindahan na ito? Wala tayong idea dito, siguro kakatok tayo, no? Katukin na lang natin. Tao po. Opo. Sino po may-ari nitong kulay orange na Okay. Bebe, sino may-ari nitong kulay orange na tindahan na to? Bakit? Tatanong ko lang kasi nung nakaraan ay may in-interview ditong mga vlogger. Sino ba pwede kong kausapin? Anay, pwede magtanong? Nung nakaraan po ba may nagpunta dito mga vlogger?
na tungkol doon kay Ulay. Yung Ulay bagang ano may kapansanan sa pag-iisip. Dito raw yun sa kulay orange, nakitaan nila Wala po. Sino po Ulay yun? Yung bang yung may sakit sa pag-iisip ang pangalan nun? Taga doon Ha? Richie Maida. Pero may nagpuntang vlogger dito. Wala. Walang vlogger na nagpunta dito. Wala po. Sigurado po kayo? Opo. Sa Okay, akin to ay. Hindi. Pagkakante ng tindahan. Baka sa kabila. Saan kabila po? Yan sa kwadro. Dalawa ito eh. Ito karihan, sa kabila kwadro. Baka sa kabila. Yan. Ha? Dito? Ito, sa inyo rin ito. Oo, sa akin. Oo, tindahan yan. Tindahan daw, bibi. So, ayan. So, alamin na lang natin doon sa video. So, salamat ha. Okay. Thank you, te. So, ayan mga idol, no? So, ayan mga idol, no? Kausap na natin yung mismong dito. Siguro nagtanong-tanong lang siguro sila dito. Wala man silang ebidensya na sinabi kung ito nga si Ate Ulay ay naghahasa or ng tatlong lalaki. Wala silang ebidensya, proof na magsalita ng ganyan. Kaya ngayon dinipipensahan ko at tinutulungan ko si pamilya ni Ate Ulay na hindi dapat ganun. Bago tayo mag-vlog ay magtanong muna tayo mismo doon sa pamilya kung papayag ba sila na i-vlog sila o hindi. Kasi mahirap itong sitwasyon na katulad nito. Nagtuturuan na sila, pero doon sa video nakita nyo dyan sa Nelson Vlog na dito nga siya na parang takot na takot si Ate Ulay na binibidyohan habang ini-interview ng mga vlogger ng Nelson Vlogs na yan. So pakiusap ko sa inyo mga bro, wag naman kayong ganyan. May sakit sa pag-iisip yung tao tapos iba-vlog yung ganyan. Ako tumutulong ako pero hindi ganyan na parang alam nyo may sakit sa pag-iisip tapos pagsasamantala kung ano-ano, no? Tulad niyan, nag-post kayo sa thumbnail nyo, hindi nyo na maibubura yan at meron na tayong record dito na sinabi nyo nga na ginahasa, pero wala namang kayo ebidensya na ginahasa yung baliw na katulad ni Ate Ulay, no? So sinabi ko na sa baliw, sakit sa pag-iisip, kasi hindi naman talaga siya baliw mga idol, kundi may sakit lang siya na dapat gamutin. Yun dapat ang ginagamot, hindi yung gagawin yung expose niyo yung tao sa wala naman dapat katuturan, no? So ayan mga idol, salamat sa inyong panonood. Sana sa ating mga kapwa vloggers ay meron tayong natutunan na habang tayo ay nagba-vlog ay isipin natin kung ito ba ay makatotohanan o hindi. Hindi lahat ng bagay na gagawa tayo ng isang ganitong mga uri ng pagbablog na ang iisipin lang natin tumaas ang ating viewers, makakuha tayo ng mga maraming comments at maraming likes, kundi ang isipin natin ay nakatulong tayo sa kapwa. For God is so great na hindi dapat tayo manamantala at umapak ng iba. So salamat sa inyo and God bless you all. Bye bye.